naman kailangan times 2 yung food. Okay? So, yan po yung mga nutrients na kailangan madagdag. And, naka-plus siya kasi on top pa dun sa regular needs ni mother. So, if we translate it to food, napakadaming food niya, no? Medyo challenging din i-determine kung saan magagaling yung food items. So, given na yun po yung mga nutrients na kailangan nila, malaking help itong cell essentials, 'di ba? Kasi meron na siya ng mga nutrients na pinakita natin kanina na additional, no? So, okay talaga to sa mga pregnant women. And as we all know, it's easily bioavailable, 96.1 absorption rate, na-absorb siya ng cells natin at meron siyang approved therapeutic claim. Which is for me, big deal yon. Ito talaga yung isa sa pinaka nakapag-interest sa akin, yung wala siyang no approved, no? It has a therapeutic claim. So aside pa doon sa cell essentials for pregnant women, we also suggest yung Biomega. Okay? Kasi meron siyang ito po yung fish oil, which is needed para dun sa brain development, proper brain development ng baby, and also si mother din is makapag-cope through pregnancy, di ba? Yung hormones niya, malesen yung mga mental health issues nila, and maging maganda rin yung recovery nila after. And also, yung bones ni mother, okay, so totoo po yun na yung calcium na kukuha ni baby, nababawasan yung bones ni mother, no? Parang nagiging brittle siya. And prone sila sa mga fracture, hormonal imbalances, no? Mga mental health issues after pregnancy. Kasi ayun nga, ang daming kinuha sa katawan. And nakukulangan din sila ng magnesium, okay? And vitamin D. So, recommended rin po, no, yung Magnical D para marami siyang stores. Parang maraming nakaimbak. Yan. Actually, ito po dapat tinitake ng mga babae before pa magbuntis. 'Di ba? Para marami kang nakaimbak na calcium sa buto. Hindi yung kailan buntis ka na saka pa lang iinom. 'Di ba? Kasi hindi siya ganon. Dapat before. Iba na siya pag pregnant ka na. Okay, dapat before talaga. Ayan. Okay, natututo po ba tayo so far? So, yan po yung sa mga pregnant, no? Cell Essentials, Biomega, and Magnical. Helpful for the mother, for the baby, no? Para maganda yung organ si baby. And also si mother, makapag-cope siya, makarecover siya, maiwasan niya yung mga postpartum disorders. Yan. Okay. So moving forward, meron na tayong baby, no? Let's talk about nutrition naman for infants. So ito po yung mga 0 to 6 months. So pag 0 to 6 months, syempre breastfeeding lang, no? Pero pag 6 months and beyond, yan na yung merong additional food. Okay? Kasi nag-i-increase na rin po yung nutrients na kailangan nila. Hindi na sapat yung breastfeed or breast milk, no? Kailangan na dagdagan. So ano yung mga nutrients na kailangan nila in addition of breast milk? So nandyan po yung iron, nandyan din po yung healthy fats. Okay, so yung mga baby kailangan nila ng maraming fats. Ito yung time na gusto natin yung fats. Pero syempre gusto natin healthy fats, 'di ba? Hindi lang kahit anong fats. Yung healthy fats galing mostly sa plants and sa fish. Okay. And ayan, so iba-iba yung texture. So 6 months and then pagdating naman po ng 2 years old, ito na yung mga struggle po ng mga parents, nagiging picky eaters na yung mga bata, no? So for some reason, yung mga food na gusto nila dati, ngayon ayaw na nila, 'di ba? Yung mga ang sarap-sarap naman na pagkain, parang they just say no for no particular reason, basta ayaw lang, no? Very picky.
At dahil picky eater sila, may chances din na hindi nami-meet yung mga nutritional needs. And syempre, very active yung mga kabataan at this age. Ang dami rin pwedeng maging health issues, 'di ba? Lumalabas din yung mga iba't ibang health issues kasi yun nga, hindi nila nami-meet yung nutrient needs nila or exposed sila, no? So ano po ba yung mga food item, ano yung mga nutrients na kailangan ng mga 2 years old? So nandyan po yung fiber, kasi at this time, talagang yung digestion nila, very active, no? Ano na sila, andito yung lumalabas yung challenges sa pag-poop, okay? Play lang ng play, no? Nahihirapan na pala dumumi. And then, syempre, tuloy-tuloy yung growth, yung paglaki nila, kailangan ng additional calcium, okay? And iba-iba yung mga, ano din, texture ng food. Yan. So, nirarantro lang natin kung ano yung mga nutrients na kailangan nila. So, kids ages 4 to 10, o ito po yung bigla silang tumatangkad, di ba? Yung parang 2 years old sila, ang cute-cute lang, ang chubby, no? Tapos biglang humaba yung legs, bigla silang tumangkad. Ito naman yung perfect opportunity na isama sila sa meal planning and preparation ng food. Parang magiging educational ano siya, activity for the kids. Ito rin yung perfect time para i-inform sila ano yung mga benefits ng mga food items, 'di ba? Parang ano lang 'yan eh, marketing sa sana. 'Di ba? Parang ako naalala ko yung sarili ko noon, naging mahilig ako sa kamatis. Kasi sabi nung mother ko, yung kamatis daw pampapula ng labi at saka pampakinis ng balat. O 'di ba? So tuwing may sinabawan, 'di ba, may mga sinigang, may mga tinola, 'pag may kamatis doon, talagang kinukuha ko talaga siya, no? So ganun po, ganun din yung pag-encourage sa mga kabataan to eat food, something na interested talaga sila, i-a-align natin, no? Parang goals lang natin sa USANA. Ito ba yung goal mo, 'di ba, makabili ng bahay? Paano makakatulong ang USANA sa goal mo na 'yan? Gano'n lang din siya, no? Sino po pala yung may mga family dito? Yan. Sino po yung may mga kids? I-type nyo naman kung ilang taon na yung mga anak ninyo. Sila po ba ay nasa months pa lang, no? Mga 2 years old? Or young children, 5 years old na ba sila? Or kids na, no? Mga 6, 10, bata na talaga ito. Mga kabataan na. Yan, sige, type lang natin. So, ano daw yung mga nutrients na kailangan nila? Syempre, yung pang, ano pa rin, growing, no? Calcium, vitamin D, folate, no? Para naman yan sa mga nerves at sa brain nila. So, ito na, no? Mga teenager na, mga puberty, okay? Ito na yung grabe na yung mga changes nila sa body. Dati laro-laro lang, no? Ngayon nagiging conscious na, tumatangkad. Okay, yung mga girls nag-i-start na magkaroon ng mens. Yung iba nagkakaroon ng pimples, nagiging conscious na sa image nila, 'di ba? Grabe. At ito din yung time na alam mo yon, nagda-diet na rin. Ako po personally, ayan, ginawa ko talaga 'yan. Diet ng diet. No, merong banana only, merong after 6, 'di ba? Saging at tubig lang sa umaga, tapos pagdating ng 6 o'clock sa gabi, bawal ka na rin kumain. Ang daming diet na na-try. No, kaya tuloy naging dietitian. Ayun, no. So, at dahil mahilig silang mag-diet, no, medyo conscious, ang chances niyan, marami din pong nutrients na nami-miss out. Okay? Kasi mapili din sa pagkain, no? So, ano yung product natin? Siyempre, you all know, Usanimals, 'di ba? So, 2 to 12 years old, meron din siyang approved therapeutic claim. At ang nakakatuwa po doon, yung content niya,
is madami talaga siya ng calcium, magnesium, and vitamin D. So that's what we kept on saying kanina, 'di ba? Kailangan siya ng mga toddlers, kailangan ng mga kids, kailangan din ng mga teenager. Calcium, magnesium, and even iron, no? Kasi nagpo-produce pa sila ng dugo. Parang ito yung time na dumadami ng dumadami yung dugo nila, tumatangkad sila. Okay? Pareho po yun, hindi lang sa mga babae. Kahit yung mga boys, kailangan din nila yung iron at this time. So, kung mapapansin nyo, yung pong ating use animals, 'di ba parang medyo mapait siya or mapakla, medyo maasim. So, sinadya po talaga ni Yusana na ganun yung lasa niya. Kasi, ang sabi ng mga scientist, sa taas nung magnesium and calcium content ni Yusanimals, parang minagic na talaga yan. Na naging palatable pa siya or naging kaaya-aya pa yung lasa sa sobrang dami ng calcium and magnesium na laman. 'Di ba? Kasi yung mga minerals pala na yon, mapait pala talaga sila. No? So, makukumpara natin if yung ibang supplement for kids pala is, alam mo yun, tamis lang. Ibig sabihin, konti lang pala yung nutrients, no? It's more of the flavoring. So dito po, we should be thankful kasi we're really getting the what we paid for, 'di ba? At sinadya din po 'yon, no, na natural lang yung lasa niya to prevent overdose. No, kasi kapag matatamis po yung mga supplements, yung ibang mga kids, parang ginagawa nilang candy. So baka ma-overdose naman sila. So sa atin, tamang dosing lang, no? 1 tablet or 2 tablets. Depende po sa age group. Okay? Ayan. And of course, you also have Biomega again. Meron tayo dating Biomega Junior, but we can also use itong Biomega. Pwede pong putukin na lang, no? Putukin or kung kaya niyang lunukin, or pwede rin nila kagatin kasi hindi naman siya malansa. 'Di ba? Meron tong lemon flavor. Of course, this is for the brain, for the memory, for the nerves. Ayan. And probiotic, this is helpful din for their digestion ng mga kids, no? It protects the immunity, nababalanse din yung mga hormones nila, no? Kahit bata pa sila, helpful na yan, okay? Para okay din yung good bacteria nila sa loob, no? At naaapektuhan din po niyan yung good bacteria nila sa skin. 'Di ba? Kasi totoo po 'yun eh. Kapag yung skin mo, grabe yung flare up ng mga pimples, may chances talaga magulo yung good bacteria mo. Hindi lang sa skin, pati sa digestive system. Okay? So, marami pong benefits itong ating probiotic. At yung atin pong probiotic strain na Lactobacillus rhamnosus LGG, ito po yung pinaka well-studied good bacteria sa buong mundo, no? Yung evidences nito is spanning for 30 years na. May effect siya sa mental health, sa hormones, sa metabolism, sa digestion, sa heart health, no? Ang dami, no? All-encompassing yung effect ng strain na ito. Ayan, no? So, yan po yung tungkol sa mga kids, 'di ba? At ang totoo po niyan, yung mga kabataan po talaga, they require more nutrition more than adults. So, sadya pong mas marami silang kumain. Okay? Hindi natin sila kailangang pigilan. And most of it, kailangan nila ng fats pa din as kids, no? Kids, ang talagang magbabalanse po sa dami ng kinakain nila ay activity, physical activity. Okay? So, kailangan i-provide yung nutrient requirements through food, additional supplements, and encourage natin sila to move, no? Para mababurn talaga nila yung mga food rin, mga excess, no, na nakakain nila. Yan. So, I hope so far meron po silang mga natututunan.
So far, napag-usapan na natin yung tungkol sa pregnant women and then yung iba't ibang age group ng mga kabataan, no? So ngayon po, pupunta na po tayo sa adults. O, 'di ba? Sige nga, sino ba yung mga kasama natin dito? Ano bang age bracket? Meron bang 20s, 30s, 40s, 'di ba? 50, 60, 70 and so on. Matatakal po natin 'yan hanggang yung mga advanced age. Yan. Sige nga, pa-age reveal. Feel free to share your age group, no? 20s ba, 30, 40, 50, 60, 70, and so on. Yan. Dito na tayo. Pang-adults na. Okay. So sabi natin kanina, yung mga kids, 'di ba, they are developing kasi yung mga eating patterns. Syempre, healthy eaters as children will create healthy eaters na adults, no? And of course, ngayon na adult na tayo, it's still never too late to learn about our body and start paying attention towards it, no, and creating healthy habits. So let's dive right in. If for example, you're in your 20s and 30s, this is the perfect opportunity po talaga to develop healthy habits, no? That will last a lifetime. Okay? So ganun din po kung meron kayong mga na-encounter na client in their 20s and 30s, and lalo na po yung mga Gen Z nowadays, maaga silang na-expose sa healthy lifestyle. Okay, na talagang gusto nila i-maintain. 'Di ba meron ngayon mga running era and ang daming mga class, no, na lumalabas to stay healthy. So iba't iba, 'di ba? Dancing, swimming, and recently meron tayo ng fat loss challenge if you've encountered that. Okay, so ito po yung mga nutrients na kailangan ng mga adults, halos magkakapareho lang, no? Meron lang mga differences if male or female. Ayan. And sa age group. Okay. So if for example, you are someone na gusto mo maging healthy or you want to lose fat, okay, and to maintain your muscles, meron po talagang mga studies na nagpapakita kung ano yung mga nutrients na helpful to burn fat, to maintain our metabolism, no, and so on. At ito pong reference na pinapakita ko sa inyo, this is not related to USANA, no? Ito po ay kumbaga third party rin siya na pinag-aaralan nila. Ano ba yung nutrients talaga na helpful for metabolism, no, to stay healthy. So sabi po nila dito, yung pagme-maintain ng multivitamins and minerals is important to maintain our metabolism. Kasi kailangan talaga, for example, yung mga vitamin B, 'di ba? Yung mga tao ngayon minsan nagfo-focus lang sila sa babawasan nila yung kinakain nila, 'di ba? Magbibilang ng mga calories, calorie deficit, no? Basta konti lang yung pagkain. Pero after naman nun, hindi nila ma-maintain, no? Or babalik, mas lalaki pa lalo. That's because nakalimutan natin yung important role ng micronutrients, no? Yung ating mga vitamin B. Kasi yung mga vitamin B, ito po talaga yung tumutulong para ma-burn yung kinakain natin, no? For example, 'di ba? Kinokontian mo nga yung kinakain mo pero nagagamit mo ba siya? Nagagamit ba nung katawan mo? 'Di ba? May possibility pa rin na hindi. Okay? Bumabagal pa rin yung ating pag-burn ng mga kinakain. Yun po yung role ng mga multivitamins and minerals. Kaya ako noon, nung bago ko pa lang na-encounter yung Cellsentials, lagi ko na rin sinasabi na isa sa benefits ng Cellsentials, pampaboost ng metabolism. Kahit Cellsentials lang, pwede kang mag-burn ng fats, mag-lose ng weight, pwedeng lumiit yung tiyan mo, 'di ba? Kasi natutulungan ka na rin niya mag-detoxify.
And na-energize ka din, no? Lumalabas talaga yung mga pawis, okay? Cell essentials pa lang yun. And another study rin dito, sabi nila, yung green tea extract, helpful talaga siya sa pag-burn ng fat, sa pagpapaliit ng waistline, lalo na po pag sa mga obese. No, green tea extract. Probiotics again, no? So imagine hindi na to related sa USANA ha. Pero sinite nila dito yung specific na strain ng probiotics ay Lactobacillus and Bifidobacterium din, no? Ito talaga yung nakakatulong to reduce body weight at important rin siya para ma-maintain kung ano man yung na-reach mo na weight, no? Ano yung ni-lose mo, mas ma-maintain mo siya. And then sabi din dito, we need fiber. Okay, 5 to 20 grams per day para may release yung mga sobra ng mga taba sa katawan, ma-normalize yung ating mga cholesterol, at kailangan natin ng plant-based protein, no, na additional para ma-maintain naman yung muscles. 'Di ba? Kasi ayaw mo naman na nag-lose ka ng timbang pero muscles pala yung nawala sa iyo. Puro natira mga taba, 'di ba? Ayaw natin ng ganun. Mas gusto natin nung nag-lose ka ng weight dahil na-burn yung fat mo at natira yung muscles. Ayan. At dahil po dyan, napakaganda nung ating fat loss pack noon. Kung na-encounter nyo ito, 'di ba? Yun talaga kung ano yung mga recommended ng kahit ibang mga scientific company, yun mismo yung ginawa nilang package, no? Yung ating Active Plus, Nutrimil na may protein, probiotic, at syempre yung ating Cell Essentials. Okay? Hepasil, hindi po mawawala yung Hepasil kasi minsan barado yung atay kaya hindi naglo-lose ng weight, kaya ang bagal ng metabolism kasi may fatty liver pala, 'di ba? At ang difference po ng ating soy protein, soy Nutrimil at yung ating regular na Nutrimil, mas mataas yung protein dito kay soy. Kaya mas nakaka-promote siya ng muscle, no? Doon sa mga nag-lose ng fat, mas na-maintain niya yung muscles mo. Okay. So ako personally, favorite ko rin po itong Hepasil kasi ayun, nakakaliit nga siya ng tiyan, 'di ba? At nakakakinis din ng balat because it promotes glutathione production, 'di ba? Internal glutathione na ito, no? So hindi ka na magre-rely sa mga additional tablets pa. So yan po ang perfect combination for active people. Yan. So ito ilan sa mga personal testimony ng mga actual brand partners din or mga clients, 'di ba? So mga ilang buwan lang ito or weeks pala, no? 4 weeks. Ang ganda ng result at syempre na-maintain. Yan ang maganda doon. And effective din sa mga kalalakihan. So ito pong mga kababaihan natin, kumbaga plain lang yung activity nila, no? Bahay, konting stretching, pawis-pawis sa bahay, no? And ang ganda ng result. Okay? Yan. Effective din siya sa mga kalalakihan. Ayan. And then, ano pa? So, helpful din po, no, yung mga collagen para dun sa mga active, atin ding Magnical D, at yung ating Biomega, no? Okay din yan para sa kanila, sa mga nagwo-workout. Okay? Para hindi masira yung mga joints, hindi sila maka-experience ng mga migraine, at ma-maintain yung muscles. Ayan. So, ang dami nating products na beneficial para dun sa mga active ang mga lifestyle. And of course, yung ating Cell Essentials. Magnical and Biomega, Procosa for the joints, at yung atin pong collagen. No? Ayan.
Sige, tingnan ko nga kamusta po yung ating mga kasama dito. Ayan. Fat loss pack. Ayan, sige. May mga nag-i-interact. Yon, so nandito na tayo sa 40s. Sino na yung mga nasa 40s? Ano? So ito nga po yung nakakatuwa, no? Yung slides na 'to, ginawa ko siya or kumbaga nagawa ko na siya noon pa, na-deliver ko na rin yung talk na 'to before pa. At yung ine-emphasize talaga nung Ask the Scientist, sabi niya 'pag 40 years old, ang pinaka-issue pala niyan skin, no? Sa skin kasi yung ating skin, nale-lessen na yung kanyang collagen production 1% each year after age 20. So pagdating ng 40 years old, 20% less collagen production na. Kaya mas kapansin-pansin na siya. Kaya nakakatuwa, yung ating Celavive line, 'di ba parang before yung itsura niya, parang ano siya pang young ones. Parang pang teenager yung dating niya. Ngayon, ni-rebrand nila. Parang, 'di ba? Hindi naman sa ano, mas luxurious. Parang iba talaga yung market niya. Pang ganito, pang ibang level, no? Kasi ito na yung tina-target niya talaga eh. Yung mga gusto talaga nung ibang klaseng pampering, grabe na yung formulation, yung talagang hindi na nagloloko in terms of their skincare. Ito yon when we reach 40s, no? Pang ganong market yung ating Celavive. Kasi nakita nila, ito talaga yung market or age group na invested sa magandang skincare. Yun po siya, no? So, bakit nasisira yung skin? 'Di ba? Meron siyang internal at external. Pwedeng internal dahil yun nga kulang na tayo sa collagen and other nutrients. Yung external naman, baka lagi tayo masyadong exposed or hindi natin napangalagaan, no? Ngayon lumalabas na yung mga excess sun exposure niya, yung mga effects niya sa atin after some time, no? Pollution and so on. So, of course, gusto natin meron tayong sunscreen. Okay na po yung SPF na 30 to 35. Yan lang po talaga yung kailangan natin. Ang mahalaga po is iba-iba siya ng UV, no? And ayan, so syempre gagamitan na siya ng mga serum, moisturizer with vitamin A, collagen, peptides, and antioxidant. But hindi natin sinasabi na wag tayong magpa-araw, important pa rin 'yon. A healthy, responsible sun exposure sa umaga, 'di ba? Yung hindi pa masyadong masakit sa balat yung araw. 15 to 30 minutes per day para ma-absorb natin ang vitamin D, no? And of course, yung atin pong mga food intake, important din po 'yan. So ano yung mga supplements na helpful for the skin? Of course, we have our Proflavanol C, no? Proflavanol C 100, vitamin C. Ang ganda ng effect ng Proflavanol C, minsan kahit yung mga sakit-sakit natin sa balat, no, yung mga psoriasis, eczema, at kung ano-ano pa, effective siya on that level kasi ang lakas ng vitamin C niya. Parang iba din yung kinang nung balat mo. Ako naman yung mga, 'di ba yung mga dandruff minsan, ganyan. Pag naka-Proflavanol C, parang okay talaga sila sa scalp, no? And other skin sa other parts ng body natin. And of course, we have our collagen. So ito pong collagen natin is hydrolyzed bovine source collagen. So galing siya sa beef. At ang mga collagen po, iba-iba po yung types ng collagen. Meron siyang type 1, type 2, type 3, type 4. Okay? So, depende po sa type yung benefit, no? Meron pong collagen na beneficial siya for blood vessels, no? Yung blood pressure, cholesterol, doon yung effect niya. May collagen din para sa joints, may collagen para sa skin, at may collagen din para sa, wait lang, ano pa nga yung isa?
para sa, yun nga, hair, skin, and nails. Okay, so yung sa atin, mostly para siya sa joints and para siya sa skin. No? So yun yung type ng collagen natin. Pero meron pong nag-share that when they use collagen, ito yung nakaayos talaga nung cholesterol levels nila. No? So meron din siyang ganyang effect. Okay. So madami siyang benefits. And okay din siyang gamitin along with our other products, no? Cell Essentials, Biomega, Procosa for the joints. Ayan. And okay, sige. Ito po yung ating mga sunblock. So sino po dito sa atin ang gumagamit ng ating Celavive skincare line? Yan po yung ating mga effects na pinapakita. And of course, our resurfacing serum. Okay, so ang point natin, 'di ba? Pang ano ito, pang next level na market ito. Ayan. Ayan. Okay. So, punta na po tayo sa mga 50s. So, around 50 sa mga kababaihan, dito po lumalabas yung mga menopause, no? Lumalabas na yung end of the reproductive years. Okay? So, andyan pa yung iba't ibang mga symptoms, hot flashes, mood changes, dry skin, poor sleep, and sa ibang age group, no, siningit ko lang din dito, kahit hindi po 50, marami din pong mga hormonal imbalances. Okay? And most of the time, connected din po ito sa nutrition, no? For example, yung mga meron pong mga PCOS, PCOS, meron pong mga parang stubborn yung weight gain, kahit konti lang yung kinakain, lumalaki pa din. Meron naman yung iba, no, naghe-hair fall, parang ano sila, laging agitated, laging may mga mood swings. Yan po, marami po tayong mga causes ng hormonal imbalances. Meron ding iba, parang ang bata pa nila pero meron na sila ng mga endometriosis, myoma, no, yung mga bukol-bukol. Sa amin po, sa family namin, ayan, malakas yung lahi doon. Ang daming bukol-bukol, no, mga myoma, endometriosis. Yung iba tinanggalan na ng matres kasi ang laki talaga ng mga bukol nila. So madami po dito mga hormonal imbalances din. So, depende po dun sa uri ng hormonal imbalance. Meron pong mga supplements na recommended rin for that. So, ito pong una na nakikita natin, cortisol, ito po yung laging stress, no? High blood, ang taas ng cholesterol, okay? Recommended po sa kanila yung ating Procalm, no? Pampakalma talaga siya, okay? Procalm, also yung ating Biomega, and of course, yung Cell Essentials. Yung high estrogen, ito po yung madalas meron silang mga bukol, no, sa kanilang mga matres. Okay? So, ang suggested po natin sa kanila yung mga ating Magnical D, melatonin, Pure Rest, coquinone, no, very powerful antioxidant, and also proflavanol din. High androgen, ito po yung ating laging may mga PCOS, no? Mataas din ang mga blood sugar. So, Hepasil, Coquinone, syempre diet din, no? Biomega at Cell Essentials. Sa mga thyroid naman, ito po yung sinasabi ko kanina na konti lang yung kinakain pero lumalaki pa din. Okay? So, yan po, no? Hepasil, probiotic, Magnical, Biomega, and of course, yung ating Cell Essentials. Yung progesterone naman, low progesterone, ito yung parang mga lagi silang payat na payat, no? At saka medyo dry, no? Dry yung skin, brittle yung hair, parang laging anxious. Yan. So, yan po yung mga recommended natin. So, mabilis lang siya na rundown, no? Kung kayo po, for example, may kilala kayo na ganyan at baka
baka confused tayo, no? Hindi pa rin tayo sure. Pwede nyo rin po sila i-refer sa akin if ever para mas ma-recommend natin kung ano yung bagay. Pero ang pinapakita natin dito, no, yung role talaga nung nutrition at saka ng food, no, para dun sa mga iba't ibang hormonal imbalances. Ngayon, sa mga lalaki, ang tanong, meron din bang menopause sa mga kalalakihan? Ayun. Ang sagot po dyan, meron din po silang hormonal change as they age. Bumababa naman ang testosterone production, no? So meron din palang menopause. At ang effect po nun, wala man silang mga hot flashes, pero lumiliit na yung kanilang muscle mass. Meron ding mga mood changes, 'di ba? Nag-iiba rin ang mood, no? Minsan may mga life crisis, midlife crisis, and so on. Okay? At isa po madalas sa mga effect niyan is nagkakaroon po ng problem sa prostate. Salamat sa usana. Okay. Sabihin mo. Sige. So, meron po ako na-encounter, no, na doctor po siya at merong prostate problem yung kanyang pasyente. Madami na silang pinagamit, no, pero hirap pa rin siya umihi. Naoperahan na din, pero masakit pa din yung area. So, when they tried Palmetto Plus, doon talaga siya nakaginhawa. Yan, sige, panoorin natin to. Ito, first time pala rin naman dito. First, again mo ganyan. Salamat sa usana. Sabihin mo. Sige, kasi. Dok, maraming salamat po sa Usana. Palmetto. Praise the Lord, po Usana Palmettos. Napakabisa po ng gamot na ito. Ito po napakahaba po ng monitor ng sakit ko. Pinagaling po ako dito sa Palmettos na to. Salamat po talaga, Dok. Salamat. Salamat, Panginoon Praise Diyos. the Lord. Praise the God. Lord. Salamat Matagal na po. pasyente ko na to na gumagamit ng mga gamot tungkol sa kanyang sakit sa Ako, tagumpay tayo. benign prostatic urethra tsaka na may kidney stone na nagkaroon siya ng extraction ng stone, pero after that may nararamdaman pa rin, pero nung uminom ng palmettos ay lumakas at narilib ang kanyang pag-ihi. Salamat sa Diyos. Okay. Ayan, o 'di ba? So, iba lang yung lalagyan kasi nire-repack ni Doc, no? Nililipat-lipat niya, parang pinagsasama-sama niya, palmetto, essentials, yan, tapos lalagyan niya sa bote. No, pero ang galing, no, ganun ka grabe yung effect nitong Palmetto Plus. At syempre dito ko rin nalaman, grabe pala yung pinagdadaanan nila sa prostate, no, na talagang matagal din yung gamutan. But yun nga, sabi ni Doc, parang 5 gel capsules pa lang yung naiinom niya as compared dun sa taon na procedures nila, laging may follow-up, na operahan pa, hindi pa rin siya umu-okay. Tapos ito 5 Palmetto Plus lang, 'di ba? Guminhawa na yung pakiramdam niya. So gano'n, no? Ayan. At yung minention natin, hindi ko pala na-mention kanina, yung sa mga kalalakihan, no, parang medyo bumababa na yung kanilang capacity to reproduce. Okay? So if ever lang, no, meron tayong ma-encounter na parang ganun yung concern nila, sinasuggest din itong coquinone, no, kasi talagang it gives energy, no, at previously, no, nire-recommend rin to or highly suggested dun sa mga couple, 'di ba, na hirap silang makabuo because coquinone gives energy, 'di ba, doon sa mga sperm and also protection doon sa female reproductive system. Yan, coquinone. Okay, so yan po para sa mga 50s. And moving forward, last na natin na age group ito para po sa mga minamahal nating mga senior. 60s and beyond. Okay?
So, syempre, ano po bang nangyayari dito? Yung memory, 'di ba minsan confused, no? May mga health issues silang nade-develop sa brain, hindi lang mental health, yung brain itself. And ayan, humihina yung bones nila, 'di ba? Nakukuba, payat and so on. Pero alam nyo ba, yung mga health issues po na yon, nagsisimula po siya dito sa digestive system ng mga tao. Okay? Humihina na yung panunaw. Humihina yung paglabas ng acid. Kaya hirap na silang tumunaw. Yan po yung tinatawag na atrophic gastritis. Yung mga cells na nagpo-produce ng acid, lumiliit. So, kulang na rin yung acid na napoproduce. Hirap silang magtunaw. At dahil po, hindi na sila makatunaw ng pagkain, may mga nutrients na hindi nila na-absorb, such as po itong vitamin B12. At ang nakakatakot, yung vitamin B12 deficiency, kamukha siya ng parang may Alzheimer's or dementia. Ayan, no? Akala natin, 'di ba, kapag senior ka na, ay ganyan lang talaga, matanda na kasi kaya makakalimutin na o lumalabas na yung mga sakit niya, mahina na, confused na, 'di ba? Hirap na siya makaintindi, mahina na yung mga daliri niya. Pero imagine, doon siya nagsimula. Wala na kasi sila masyadong panunaw. Hindi na sila maka-absorb ng nutrients. Akala mo umihina lang yung brain niya, no? Pero it could be vitamin B12 deficiency. Okay? At ayan pa, constipated. Kasi sabi nga, di ba, hirap na sila tumunaw. Ayan, hindi na masyadong gumagalaw kasi nanghihina na. Sabi rin dito, okay, medications and other health issues, nawawalan sila ng panlasa due to zinc or niacin deficiency. 'Di ba nung pandemic uso yung yung nawawalan ng panlasa kasi kinukulang ka na ng zinc or niacin deficiency. At pansinin niyo rin po yung ibang mga senior, no, parang hindi na nila malasahan, ang dami tuloy maglagay ng asin sa ulam. Lalo tuloy hina-high blood, no? Painumin kaya natin ng Cellsentials. Napansin niyo po ba yon nung nag-Cellsentials kayo, no? Dati parang ang nung panlasa mo, kailangan madaming asukal, kailangan madaming asin. Pero nung nag-Cellsentials ka, parang lumakas yung taste buds mo. Mga simpleng flavor, 'di ba? Kahit wala masyadong flavoring, lagyan mo lang ng mga sabaw, no, konting ingredients, pero nalalasahan mo talaga. Tapos hindi ka na masyado mahilig sa matamis, no? Ibig sabihin, sapat na yung zinc at niacin mo, gumagana na yung taste buds mo, no? So ganun po yung nakakalungkot sa mga seniors natin, okay? Humihina yung panlasa nila. At ito din, another din po, vitamin B12 din, deficiency, nagko-cause din pala siya ng hearing loss. Okay? Medyo nabibingi. Mahina na yung pandinig. Okay? Or parang merong yung tinnitus, parang may tumutunog lang na ganon. Kaya hindi nila marinig yung ibang mga bagay. Kasi may noise. Nandun mismo sa ears. Okay? Vitamin D, ayan no. Siyempre, pagkalabo po ng mata, okay, kulang po sa mga antioxidant, vitamin C and E, beta-carotene, cataract, okay, nagkakaroon ng cataract kasi may mga namamatay na ng mga cells, doon na napupunta sa mata, okay, yan. Age-related macular degeneration, kulang ng lutein, zeaxanthin, and also zinc. Okay? At yun nga, nagsimula sa hindi pag-absorb ng nutrients. Okay? But, if we give the proper supplementation nang hindi na sila nahihirapan
ngumuya, no, may chance pala na kaya pa ring mag-function properly even at our late ages na, no, na parang dalaga pa din, parang 50 years old lang, 'di ba? If we provide the right nutrients, lalo na pag hindi na nila naa-absorb. Ayan, 'di ba? Nagbe-beach, no? So, yan po pala yung mother ko. Okay. So, ang mga favorite niya, syempre we have Copa Prime para sa focus, clarity, digestive enzyme. Ito, isa sa favorite niya talaga kasi hirap nga silang matunawan because of atrophic gastritis na minention natin kanina. Malesen yung mga constipation, maka-absorb pa rin sila ng nutrients properly. And of course, yung cell essentials, kung ano man yung mga hindi nila na-absorb, mabigay pa rin natin para maganda pa rin yung quality of life that they have. 'Di ba? So, okay pa rin yung pandinig, yung memory, yung paggalaw ng body, and live a healthy life no matter what we age. Okay? So, sabi ko nga, if for example, no, meron po doon na parang confused pa rin, 'di ba? Or specific part na kailangan talaga merong oversight ng medical professional. Pwede naman tayong magtulungan, no? You can always reach out and so on. Yun nga lang, meron ng, pag medyo specific, syempre, magpapakonsult na tayo niyan, no? But for now, based po dun sa mga shinare ko sa inyo, I hope meron po kayong natutunan mula po doon sa mga pregnant, sa kids, sa mga bata, sa mga teenager, sa mga 20 at 30 years old, 40 sa skincare, 50s, 'di ba, mga hormonal imbalances, at 60, no, para yung mga minamahal nating senior citizen ay mag-age gracefully, 'di ba? 'Di ba natin naisip minsan bakit kaya yung ganitong parang pareho lang naman sila ng edad, no? Pero ang laki ng difference. It's the nutrients talaga. Kaya we are blessed, no? That we are with you sana. Kasi at least we can keep ourselves healthy, our loved ones healthy. And if we share it with other people, meron din silang chance na maging very healthy din and also their loved ones. So for now, mula po dun sa mga shinare ko, no, just focus on what you can control. Kung ano po yung applicable sa inyo, your family, yourself, your market, the people around you, dun lang kayo mag-focus, 'di ba? Be it mothers ba 'yan, family, or pang Gen Z ba kayo, or meron kayong may mga hormonal imbalances, or family members, no? So just at least pick one, no, na pinaka nag-strike sa inyo and try to apply it, no? So yun lang po. I hope naka-add value dito po sa inyo. Share ko na rin yung aking FB page, 'di ba? Please like at Nutrition by G. Enrico. So, kung gusto niyo lang po ng mga tips about food and nutrition, meron pong mga post from time to time na very educational. So with that, thank you so much. I will give the floor back to our mentor. Hello, Ate, Coach. thank you, mentor. So much. Grabe. So I will give the floor to our host, Coach Ira. Take it away. Ayan, nagbabalik. Thank you so much, Coach Gian. So that was very insightful. Ang daming learnings from pregnancy up to 50s, up to menopausal. So ang dami na natin pwedeng ma-share sa ating mga clients, sa ating families. So meron na tayong confidence, no, to answer their questions. So thank you so much, Coach. And this time, I would like to read the citation for our virtual certificate. So this certificate of appreciation
is proudly awarded to Mary G. Enrico, registered nutritionist, dietitian, and of course, a silver director of our company. So thank you so much, Coach, for your dami-daming insights about health and nutrition. So that's what I like about our company. Ang dami talagang na-share. So thank you so much everyone for attending our training. So ang dami, thank you so much sa time. So good evening and good night. Bye-bye. Thank you so much, Coach Gian. Grabe, appreciate namin yung training mo. God bless you more po sa profession mo at saka sa Usana business mo, Coach. Thank you everyone. Thank you po. Good night. Bye-bye. Good night, bye-bye. See you po next week and sa Manila, April 12.